Klaro, tagapagsalita na mismo ng ICC ang nagsabi ang pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay pinahintulutan ni BBM. Wanted you to elaborate on how this turnover or surrender by the Philippines, which was no longer a state party to the ICC at the time. Maliwanag Well, I think the main element, as we had already indicated, is that the ICC has jurisdiction over the alleged crimes because they happened allegedly during the period when Philippines was a state party. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. Sa Luzon, sir? Nakakampanya ka dito sa Luzon? Or more on... Oo, nagkakampanya ako. Limited? At ate, kahit hindi magkampanya yan, si Senador Bato, panalo na ho sa amin yan. Number 2 sa survey. Huwag nyo nang lihis ang mga usapin. Ito lang sasabihin ko sa mga stream na yan. Magtry ako mag-apply ng Schengen visa. Kung i-issuehan ako, then maybe bago or pag may pagkakataon, before election, sana makabisita man ako sa kanya. Sir, wala akong concern, baka i-detain ka na doon. Diretso na, sir. Sige lang, i-detain mo lang ako doon. Pagpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Mag-wig ako para hindi ako makilala doon. So, ha? Kumpiyansa ka. Akala mo isa lang wig ko. Yes. Magandang araw muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating mga channel, Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Bistado, Bistado na ho sila. Oo, umamin na ho yung taga-ICC na nakipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas para sa pag-aresto kay Tatay Digong. Kaya hindi nakapunta itong mga pinatawag kayo, hindi kayo sumipot. Bakit? Nabuko na. Ngayon, ito, ang balik. Subpena, ang hinain ni Senator Bato. Kaya kung napanood nyo yung upload natin, subpena na ho ang hinayaan ni Senator Bato para dito. At abangan nyo ang mensahe ng isang religious group. Nako, may matindi ho silang mensahe. Ngayon, iba't ibang iniisip ng taong bayan, bakit ba nagtatago kayo? Bakit ba hindi kayo umatin? Dahil ba buko na kayo? Pwede kayong arestuhin? Pwede kayong makontempt? Ngayon, ilabas nyo ngayon ang kalakasan nyo. Dahil ho, meron na ho tayong naririnig na pahayag, baka makulong. Sino? Yung nagmamagaling. Abangan natin yan mga kasama Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, like, share, samahan mo na subscribe at hit mo na rin yung bell at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification every day. O eto, ipasok na natin. Ano sabi dito? Watch ICC on the Duterte surrender, Philippine government allow it. Pinayagan, pinagkanulo, pinag-usapan, siniwalat na rin ni Miss Amy sa hearing na merong mga date na nagsipuntahan na itong mga taga-ICC, may mga posisyon, may investigador at meron pang bank account na nai-involve. Bakit may bank account? Magkano? Sino ang nanguna at sino nag-utos nito? Yan ang ating alamin. Oo, ito bang namumuno o yung mga alipores o yung kokak o yung lulong. At yung mga galamay, pag-ikot ng gulong, isama na rin yan. Kasi wala na magandang ginawa yan sige, pasok na natin. Tumatagal ka na, Kuya Goods. Sobra ka na sa intro. Just in, umami na mismo ang ICC. Nilinaw nitong Miyerkules ng tagapagsalita ng International Criminal Court na si Dr. Fadi L. Abdallah na ang pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay desisyon ng gobyerno ng Pilipinas kita nyo? o ng Marcos Administration. Ang kaso ay kasalukuyang nasa pre-trial phase kung saan ang mga hukom ay nagpapasya
kung ang mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte ay dapat magpatuloy sa paglilitis. The International Criminal Court has clarified that the potential surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte to the court is a decision that rests solely with Manila. Dr. Fadi El Abdallah, spokesperson for the ICC, stated that any questions regarding the legality of such a move would have to be submitted to the court's judges. His statement comes amid discussions about Duterte's alleged human rights violations during his administration's controversial war on the RUGS. Aniya ni Dr. Abdallah, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is a matter for the Philippine authorities to decide. If there are legal challenges regarding this issue, they must be presented to the judges. So malinaw at klarong-klaro, tagapagsalita na mismo ng ICC ang nagsabi. Ang pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay pinahintulutan ni BBM. Nako, eto na. Sino ang nagsalita niyan? Nako, eto nireaction na natin yung balita ni Chikadora dito Sino daw? Ulitin natin Sino? Pangulong Duterte sa ICC ay pinahintulutan ni BBM. Pinahintulutan ng kanyang administrasyon. Gobyerno mismo ng Pilipinas ang nagsuko sa isang Filipino citizen sa mga banyaga. Kaya naman pala ganoon na lamang ang pagtanggi na dumalo ang mga gabinete ni BBM na sina Boying Remulla at ang kanyang kapatid na isa pang Remulla, Lucas Bersamin. Sino kaya ang mananagot dito pagdating ng oras? Kayo ho ba mga kasama, naniniwala kayo na may pananagutan at malaking pananagutan ang mga nagplano rito? Isipin nyo mabuti Wala ho sa Interpol ang nag-initiate ng mga bagay nito. Hindi rin naisip ng ICC bakit isinuko o pinagplanuhang isurrender si Tatay Digong sa ICC. Oktubre 2024 may dumating na bisita na mula ICC. Merong ilang pangalan ang nabanggit si Ate Amy sa kanyang hearing na may investigador, may mga posisyon At sinabi rin doon kung saan mga hotel nag-stay. Ngayon, bakit hindi kayo umatin? Ang gusto lang ng kababayan namin na sumusuporta kay Tatay Digong, ipaliwanag nyo. At huwag kayo magkautal-utal. At huwag kayo magtuturuan pag kayo ay tinatanong ni Miss Amy. Kasi nung unang hearing, ang tinatanong si Hayer, gusto niyang pasagutin itong si Nangingitim. Di ba? Bakit? May cover up ba? Meron bang pagtatago? Meron bang pagtatakpan? At meron bang malaking pangalang involved dito? Kung yung apat na nabanggit na to, sigurado na ito. Pagdating ng araw, pag umikot na yung gulong, abangan natin. Desisyon ng tao magwawagi dito. Tuloy! Anyo, General Diwata Torres, General Marbil at iba pa. Dahil nalaman nila mismo na ang ICC ay umami na talagang ang gabinete ni Marcos Jr. ay talagang nakipag-cooperate upang isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC Bestado. at pa sa The Hague, Netherlands. Ano na naman kayang palusot ang sasabihin ni Auntie Claire Castro kapag nagtanong na naman ang mga media reporter sa kanya patungkol sa pag-amin ng ICC mismo na ang gobyerno ni Marcos Jr. ay may kinalaman pala kung bakit inaresto ang dating Pangulong Duterte at dalhin pa sa The Hague, Netherlands. Kaya't ang pagtanggi na humarap ni Lucas Bersamin at iba pang gabinete ni Marcos Jr. sa magiging Senate hearing ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos patungkol sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, palaban na din si Senator Amy Marcos. Ito, dito natin makikita ang paninindigan ni Miss Amy. Pag ito, sinabihan niya ang kapatid niya na mag-resign,
at sumanib na ito sa mga Duterte, dito ako maniniwala kay Miss Amy. Dito talaga ako maniniwala. Pero kung halimbawa, ganto-ganto lang at walang mapapanagot, hindi ho ako basta-basta o mapapaboto. Pero kung sasabihin mo, Miss Amy, mag-resign ka na at mapakontempt mo yung mga nababanggit na pangalan dyan, yung mga apat, hindi lang apat eh. Isipin nyo, hindi lang apat eh. Kung yung samin-samin, baka kasali rin yun eh. Bakit hindi, di ba? Oo. Ngayon, kung ikaw ay magbibigay ng boses at tatayo ka sa side ng mga Duterte at pag-resignin mo, o kaya isusulong, ikaw ang magiging daan para masulong itong impeachment, yung baka mabigay namin ang tiwala para sa'yo. Pero kung hindi, pasensya na po. Gusto nyo bang marinig ang pag-amin ng ICC kung sino ang nagpa-aresto kay Tatay Digong? Ibibigay ko sa inyo, pero tuloy muna natin to. Dear Executive Secretary Bersamin, Nako. This refers to your letter dated March 31, 2025, expressing the refusal of the executive branch to attend the hearing of the Senate Committee on Foreign Relations scheduled on April 3, 2025. In the letter, it is claimed that further participation by executive officials may no longer be necessary because they have candidly provided all information elicited by the committee during the last hearing, and that the undersigned has already publicly relayed her comprehensive findings thereon. You likewise claimed that all matters not covered by executive privilege have already been extensively discussed. Finally, you invoked the sub judice rule because there are 4 petitions currently pending in the Supreme Court involving the arrest and surrender of former President Rodrigo Duterte. Hindi pa nga nila nasasagot mga kasama, di ba? Totoo. Yung petition ng magkakapatid, nasaan na? Ibang klase, no? Eto, para maliwanagan tayo mga kasama, eto na po yung interview ni, sino ba ito? Mamaya malalaman natin kung sino siya. Taga-ICC ho siya ha. Ito. In your previous interviews, you have said that there are actually 2 facets to the issue of jurisdiction of the ICC. One is covering the alleged crimes against humanity, the period of the alleged crimes, and second, the surrender of the Philippine government to the ICC's jurisdiction of the former president. May you elaborate on this, Doctor, and also more on the second part, because the first, in the first instance, there is jurisprudence from the ICC and even from the Philippine Supreme Court. Well, I'm not sure that I fully understand the question, but from the point of the question of jurisdiction, despite the fact that the Philippines withdrew from the ICC Rome Statute, the withdrawal is only affecting what happens after the withdrawal becomes effective, which was a year after the deposit of the withdrawal instrument within the Secretary General of the UN. So for the ICC, the jurisprudence has been always clear that the ICC had jurisdiction over the crimes that were allegedly committed during the period when the state was a state party. So for the Philippines during the period from 2011 to 2019. And during this period, crimes allegedly committed that may be considered as war crimes, crimes against humanity, or genocide would have been under the ICC jurisdiction. And the withdrawal of the Philippines does not affect this jurisdiction, and this jurisdiction can be activated, so cases can be brought before the ICC in relation to these crimes, even after the withdrawal of the Philippines. So this is a main element, that the investigation and the cases can start after the withdrawal, but they are only related to crimes that allegedly happened during the period when the Philippines were a state party. Now, the issue of the arrest and surrender of Mr. Duterte, it is something for which the court has always showed appreciation to the Philippines' commitment to the international accountability mechanisms. And it is important because we believe that justice should prevail, that truth has to be revealed, and there is a process for that, which is, in our instance, the international level process before the International Criminal Court. Dr. Abdallah, the chief legal counsel of the former president has indicated that he will bring this matter even before the confirmation of charges hearing.
And so that is why we wanted you to elaborate on how this turnover or surrender by the Philippines, which was no longer a state party to the ICC at the time. Maliwanag ha? Well, I think the main element, as we had already indicated, is that the ICC has jurisdiction over the alleged crimes because they happened allegedly during the period when Philippines was a state party. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any... Narinig nyo? Narinig nyo? Doon! Diyan ngayon mag-aalburuto ang ating mga kababayan. Pinagkanulo. Mismong gobyerno. Sino ang pasimuno nito? Sino ang pasimuno nito ngayon? Sabihin nyo. Kaya pala hindi kayo maka-attend sa patawag, pangalawang patawag, dahil meron na kayo nabalitaan na umami na ang taga-ICC na Diyos ko po. Hay nako. BP Sara, maliwanag ho Maliwanag, BP Sara. Mga kababayan, maliwanag ho ang sinabi nito ng taga-ICC. Ulitin natin para maliwanag sa maliwanag. ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we'll see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the judges. I cannot speculate on it. Ayan, mga kasama ha. Tayo po ay hindi na magtataka bakit atat na atat sila dahil pinagplanuhan na po talaga nila itong matagal na. Akala nila doon sa unang atake nila sa mga Duterte dito sa AJK na sinasabi nila ay aabanti sila. So, nagkamali sila doon. Gumawa sila ng hakbang para sirain si Tatay Digong. Hindi sila nagtagumpay. Hanggang si Tatay Digong pinatawag sa kamera, di ba? Hindi sila nagtagumpay doon. Kay BP Sara, hindi sila nagtagumpay. Akala nila, ito yung pagtatagumpayan nila. Mali sila ng move. Ngayon, checkmate sila ngayon ng taong bayan. Ngayon, paano nyo mapapabalik si Tatay Digong sa Pilipinas? Naniniwala ang mga taga-Korte Suprema, Supreme Court, dapat dito litisin. Gusto magsalita ang isang religious group? Mga nakakaano kayo ng laman. Ito, pahayag ni Senator Bato. Mamaya ko bibigay sa inyo yung mensahe ng religious group. Baka magtaka kayo, magulat na lang kayo, mag-fly-fly na lang kayo. Senador, paki-explain nga. Noon pa kaya hindi ko naniniwala na walang kooperasyon na ginawa ang gobyernong ito sa ginawang investigasyon ng ICC. Deny sila ng deny, pero pangilalim, ginagawa nila yung kooperasyon. Sinabi na ni Senator Alme, di ba? Saan hinaus yung mga taga-ICC? Doon sa, Raffles, Midas Hotel, Diamond Hotel, at whose expense? Ano yung natin kung atong suspension? Sino na-accommodate sa kanila? Diba, gobyerno rin natin. Sir, may information about your warrant? Wala akong informasyon. Bahala na. Kung mayroong warrant, sige. Tingnan natin. Sir, but how are you preparing? Dito sa Luzon, sir? Nakakampanya ka dito sa Luzon? Or more on... Oo, nagkakampanya ako. Limited? At ate, kahit hindi magkampanya yan, si Senator Bato, panalo na ho sa amin yan. Number 2 sa survey. Huwag nyo nang lihis ang mga usapin. Ito lang sabihin ko sa mga stream na yan. Kahit gawan nyo na maling survey, kilala naman namin kayo. Kahit gawan nyo na maling survey ang mga PDP, ang sisigaw ng taong bayan, PDP pa rin. At yung mga party list na nababanggit lagi. 10 lang ang hinihingi ni Tatay Digong para sa panalo natin. 10 lang. Huwag ka na magdagdag dahil yung dalawa yung basura lang yan. Sa ibang lahi, ang tawag yan, rubbish. Huwag ka na magdadagdag. Huwag ka nang kukuha ng sasakit ng ulo natin. 10 na-endorse si Tatay Digong, sapat na yan. PDP line. Panalo natin, tapos lahat ng mga impeachment na yan. Pwedeng mabaliktad. Kaya wait, there's more. Yung wait, there's more, aabangan natin.
Ha? At naniniwala din ako, laging nakikita sa hula, ha? Babae ang susunod na presidente. Babae ang magiging pangulo. Abangan nyo yan. Ha? Walang limit. Kung saan may invitasyon, doon ako. Nagkataon lang na marami kong tawag sa akin ng mga mayor sa Mindanao at saka sa Visayas. Yo! So, nandun ako sa invitasyon nila. Tuntahan ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na namamatay, parang nag-feeler na kayo sa mga abogado? Hindi naman. Handa tayo. In fact, yung ginawa na natin na petition sa Supreme Court, di ba? Pending pa. Hinintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabas? Wala nga warrant. Ito malinaw nga ang kulit naman itong media na to. So ang ginawa kay Tatay Digong, sinurrender siya. Hindi pinag-interesan ng Interpol at ICC si Tatay Digong kasi nga wala na silang jurisdiction. Ngayon, dahil sa pangungulit ng mga namumuno at mga dorobo ng bayan para sa ikababagsak ng mga Duterte, pinagplanuhan si Tatay Digong. Inaresto kahit walang mga opisyales ng Interpol. Diba? Kasasabi lang doon pinagplanuhan para hulihin, gobyerno pa ang nagplano. Kasasabi lang doon sa video kanina ng taga-ICC. Kaya ikaw yung nagtatanong, ang kulit mo, paano siya magkakaroon ng warrant? Wala nga siyang kaso. Wala pang kaso. Si Tatay Digong, pinagplanuhan lang. Kung pagpaplanuhan ulit ito, si Senador Bato, ibig sabihin, panibago na naman yung pagkakanulo ng gobyerno, ganun ba yun? Tuloy. Paano nyo rin sa court, you will assert na dalhin kayo sa korte? Hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. Yan, tama. Kung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, yan, pwede. Yun, tama. Kung galing sa Supreme Court, kung galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So same yung stand nyo, sir? Same lang yung stand nyo. If it's coming from This- ICC. no. Kung kami from ICC, hindi ko ni-recognize yan. Tama. Sir, nasabi nyo ba? Sir, kumusta may communication na kayo kay PRID? Wala nang No plans of going sa Lahig. No plans of Magtry ako mag-apply ng Schengen visa. Kung isyuhan ako, then maybe bago or pag may pagkakataon, before election, sana makabisita man ako sa kanya. Sir, wala akong concern. Baka i-detain ka na doon. Diretso na sir. Sige lang, pag-detain mo lang ako doon. Pagpunta ako doon sa Lahig, mag-wig ako. Mag-wig ako para hindi ako makilala doon. Depensa ka. Akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo pag mag-afro na. Ayan, nabuking ka tuloy. Nabuking yung yung tawag dito, yung taga-tanong. Alam mo na talagang bias talaga, no? Yung mga booking na raw si Senador Bato. Sabi ni Senador, kumpiyansa ka. Kala mo wala akong wig na afro. Alam mo talaga pag mga ito, mas maganda to religious group Gusto kong mapakinggan nyo. Intindihin nyo mabuti kung ano yung mensahe. Malalim po ito Malalim. Doon sa nakakaintindi at marunong sa malalim na mga pananalita, may intindihan mo ito. Pero kung ikaw ay slow, sabihin, hindi mo maintindihan ang nilalaman nito. Pasok mo. Minarapat po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Wait. Nagmamadali ka, Kuya Goods, Ito. Kapatid sa Iglesia ni Cristo. Minarapat po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na ipabatid sa inyo ang pananaw ng pamamahala ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingid sa ating lahat ang malawak na bangayan at hidwaan ng mga namiminuno sa ating bansa at ng mga mamamayan nito, bulsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino. Sa harap ng mga pangyayaring ito, nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Bukod pa rito,
nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi naaayon sa batas. Ang sino mang mapatunayang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papanagutin. Ang Iglesia ni Cristo ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Ang ating mga hukom ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa ang sino mang inaakusahan ng paglabag sa batas. Kung hindi man isang malaking insulto, ay isa pong kawalan ng tiwala sa ating mga hukom. Kung hindi sa kanila ihaharap at lilitisin ang sino mang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas. At sa halip ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubaya. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arestuhin nang hindi sinunod ang due process at isuko siya sa banyagang hukuman upang yun ang lumiti sa kanya. Ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberanya. Tama. Mga kapatid, ipinapayo sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Kaya huwag ninyong tangkilikin ang mga kaduda-dudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news, ng mga kasinungalingan at mga paninirang puri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningnig ang ating pagkakristyano. Kaya, itinatagubilin ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalangin sa Diyos na nawa ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa, hindi lamang para makapamuhay tayo ng tiwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaatin nawang lagi ang kapayapaan, ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoong Diyos. Narinig niyo mga kasama. Kung ikaw ay malawak at maayos ang iyong pag-unawa doon sa pananalita ng isang tagapagsalita ng religious group, alam mo yung mensahe. Pero kung ikaw ay mapurok at mapurol, sorry. Hindi mo maintindihan. Kaya lagi nating iisipin na yung mga ginawa dito kay Tatay Digong, lahat yan, pakana lang nila. Lalo na, yung kokak, yung dorobo, yung bakulaw, yung lulong. Sila ang may pakana niyan para magawa nila ang kagustuhan nila at para mga Duterte ay mawala sa landas ng pamumuno. Hindi ho pwede. Dahil mahal ng tao. Kahit sino sa mga Duterte, mahal ng tao. Isipin nyo, kabago-bago lang ni Kitty lumabas sa ganyang mga usapin. Kita nyo, minahal na kagad siya ng taong bayan. Diba? Kita mo yung magkapatid na. Tsaka nagpasalamat na rin si BP Sara dito kay Bonget. Dahil kung hindi nagkaganto, hindi sila magkakaroon ng ganyang banding. Pero, ganun pa man, ang usapin dito, ginawa niyong pagtatraidor ay hindi ho mapapatawad dyan na naayon sa batas. Kung ano yung ginawa niyong hindi maganda sa pagtatraidor sa Pilipinas, batas din ang susukli sa inyo. Ganun lang ho yan. Diba? Ano ang tawag dyan? Betrayal of public trust? O traitor? Ganun. Ganun ho. Ibang klase. Ang galing-galing ng matanda, mamuno, halos. Diba? Hindi na nga siya, hindi niya na nga maano yung pamilya niya. Sa pagsisilbi na lang. Ang daming nagsiiyakan. Ang daming, nagsimpat siya. At yung birthday niya, diba? Ibang klase yung celebration na yun. Tapos pagsisinungalingan pa. 60,000 lang daw ang dumalo. Sinungaling! Paggawa kayo ng kwento. Pag kayo gumagawa ng fake news, okay lang sa inyo. Pag nagbabalita ay mga DDS vlogger,
papatawag nyo. Diba? Ilang beses nyo pinatawag? Ilang beses nyo gustong ipakontempt? Nananakot pa kayo. O ngayon, ano na ngayon mga political career nyo? Asa na? Sige nga, matanong natin. O ano nangyari doon sa Taga Laguna? Halos wala na akong kasama pag nangangampanya. Ha? O ano nangyari sa 3 taga Maynila? Yung 2, hindi na natin marinig ang boses. Pero pasensya na kayo, hindi kayo boboto ng taga Maynila. O yung taga Antipolo, o ano na ngayon? Ha? May saysay ka pa ba? O yung taga Rigao, ha? O ano na pangalan mo ngayon? Yari ka. Kay Harry Roque, kay Atty. Harry Roque. Abangan mo daw, hindi kanya tatantanan. Yung mukhang bakulaw, nakamukha ni Max Alvarado. Ha? O, kilala nyo ba yon? At yung mga panot, ha? Na taga Quezon, at taga Batangas. Naku. Taga Batangas, iboboto nyo pa ba yan? O, kilala nyo na ang karakas niyan. O, sino pa ba? O, yung taga Sambales. O, pasensya na kayo, ha? O, wag nyo na silang iboto. Ha? At pakiusap lang. O, doon sa Marikina. O, ginawa nila kay Chudoro ba yun? O, kita nyo? Akala natin yung tao padikit-dikit sa Duterte. O, kalala nyo ba si Tintel? Ha? Padikit-dikit sa Duterte, lumabas din ng tunay na kulay, ano? Sorry ka, boss. Mabaho ka na. Oh, hindi ka napapatok sa takilya. Hindi ka napapatok sa sambayan ng Pilipino. Kilala ka na. Ha? Kahit magbaligtad ka pa ulit, sorry ka. O, kilala niyo ba yung sinasabi ko? Ha? Grabe, no? Pinagkanulo niya, no? Plastic! Ha? Plastic ka. Ganyan ka ka-plastic. Pangit mo. Hanggang sa muli, mga kasama, ha? Bye-bye!